Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagtipon-tipon muli sa banal na misa para magpuri at magpasalamat sa biyaya ng Diyos. Tayo ay lumalapit sa Kanya, tayo ay nagsisimba, tayo ay nananalangin, hindi dahil tayo ay perpekto, pero tayo ay naniniwala na sa pamamagitan ng ating pagdarasal, pagpapakumbaba at pananalig sa Diyos, tayo ay nagiging perpekto, nagiging ganap at kompleto sa tulong ng Kanyang awa, ng Kanyang pagmamahal, ng Kanyang grasya. Napakapalad natin dahil sa pamamagitan ng banal na katawan at dugo ni Kristo, nanunumbalik muli ang lakas ng ating pangangatawan, nabubuhayan ang ating pag-asa, at tayo ay napagkakalooban ng kapayapaan. Mga kapatid, sa banal na misang ito, pagdasal natin ang ating mga kapatid na may sakit, naway sila ay agad na gumaling. Naway ang mga nalulungkot ay matuwa muli. Ang mga nawawalan ng gana ay palakasin niya. Sa mga pagkakataon na tayo din ay nasiraan ng loob dahil tayo ay pinahiya ng iba, hilingin muli natin ang awa, ang tulong ng Diyos na patawarin natin sila at patawarin din tayo ng Diyos sa mga pagkakataon na tayo ay nakasakit ng damdamin ng ibang tao, lalong-lalo na ang ating mga minamahal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan, na sa iyong patnubay ay iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa inyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa yon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinglang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa may parusang dapat, na tanging ikaw lang, yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayong mga babae laging mag-aaway, binimot binhin niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong yan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos.
Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawad ko, paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit yung pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo'y matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, na higit pa, sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya, bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya, sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ang kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpasalamat at magpapuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinaghihinahan ng loob, bagamat umiina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayaang walang hanggan at walang katulad. Kaya't paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may katahanan sa langit. Hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo'y tinampok, sa Kanyang tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan nito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinapalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talimhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang yon.
At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang mga nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makakapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit, ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat, ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at pinapatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsasabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, pinapatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at ang mga kapatid ko. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya ang aking ina at mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at happy Sunday po sa inyong lahat. Every gising is a blessing. Kung kayo ngayon ay nagising, ngumiti kayo, matuwa kayo, magpasalamat kayo, kahit na napakarami ng inyong mga problema, ang mahalaga, buhay kayo, malusog kayo, malakas kayo, at nananalig kayo sa Diyos. Kayang-kaya nyo anuman ang inyong mga problema at pagsubok na pinagdadaanan. Amen? Minsan po, meron tumawag sa akin, nagpapa-counseling. Habang nag-uusap kami, ako po ay nagpapapo sa kanya bilang paggalang. Sabi naman po nitong kausap ko, isang babae, ay Father, wag na po kayong magpapo sa akin. Kasi siguro naman magkaedad lang naman tayo. Ganun po ba? Sabi ko, ilang taon na po ba kayo? Sabi ko po sa kanya. Sumagot naman po itong ginang, sabi niya, 52 na po. Kayo po, Father. Mukha ba akong 50? Sabi ko sa sarili ko. Sabi ko, may insulto ba ako dito o ano? Di po ba mga kapatid, kung merong isang bagay na hindi natin maiiwasan sa buhay na ito ay tayo ay mainsulto. People will insult us directly or indirectly. People will hurt our feelings consciously or unconsciously. Meron at merong magsasalita na hindi maganda tungkol sa iyo. Meron at merong makakasakit ng damdamin mo. Amen? Ang malungkot na kwento, madalas kung sino yung mga malapit sa atin, kung sino ang mga kadugo natin, kung sino ang mga pamilya natin, sila pa madalas nakakasakit ng damdamin natin. Amen? Kaya nga, napakagandang itanong ito. Ano ang magandang gawin kapag ininsulto ka ng iba? How will you respond to those who destroy your good name? Definitely, hindi po sagot ang paghihiganti. That is not the godly way. That is not Jesus' way. Kapag pinagsalitaan ka ng masama, gaganti ka, sasabihan mo din ng masama, you are not acting like Christ.
Hindi naiiba si Jesus sa atin. Tandaan niyo po. Dahil kahit na Diyos na totoo si Jesus, tao din siyang totoo. At bilang tao, isa yan sa kanyang mga naranasan nung nabuhay siya dito sa mundo. Narinig naman natin sa ating nabasang ebanghelyo. Sunod-sunod yung pag-iinsulto sa kanya. Unang-una na dyan, sinabihan daw siya na nasisiraan siya ng ulo. Kaya ano ang nangyari? Dumating ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang mga kapamilya, ang kanyang mga kasambahay. Kinukuha daw siya. Inaalis siya sa lugar na yon. Napakasakit para kay Jesus nito. Bakit? Kasi isipin nyo, mas pinaniniwalaan pa ng mga kamag-anak niya yung sinasabi ng ibang tao. Amen? Hindi man siya pinagtanggol. Hindi nila pinaglaban si Jesus dito sa mga taong naninira ng kanyang magandang pangalan. Mas pinaniwalaan pa nila yung sinasabi ng iba kesa sa mga aral, turo at ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pero pangalawa, narinig nyo naman ang sinabi ng mga eskriba na ang ating Panginoon daw si Jesus ay nakakapagpaalis ng mga demonyo dahil siya ay may kapangyarihan ng demonyo. Para bang sinabihan siya na isa siyang masamang espiritu, na isa din siyang demonyo. Di ba napakasakit din nun? Siya na nga ang gumagawa ng mabuti, siya pa ang ginagawang mali. Di po ba napakarami sa atin relate dyan? Ikaw na nga ang nagmamalasakit, pero bandang huli, ikaw pa ang sinasaktan, ikaw pa ang ginawang kontrabida. Amen? Mga kapatid, oo, tao lang tayo. Karapatan nating masaktan pag tayo'y ininsulto. Pero mga kapatid, tayo ay tinatawag ng Diyos maging higit sa ating pagkatao. Tinatawag tayo ng Diyos na maging banal. At ano ang kabanalan? Yun ay ang pagtitiis sa gitna ng paninira ng ibang tao. Ang kabanalan ay ang pagmamahal pa rin kahit na sinisiraan ka ng iba. Ang kabanalan ay yung masaya ka pa rin na ginagawa mong kagustuhan ng Diyos kahit na may kontrabida. Amen? Pero ang tanong ngayon, anong ginawa ni Jesus sa gitna ng mga pag-iinsulto ng iba? Paano niya pinakita ang kanyang kabanalan? At ano ang matututunan natin dito para pag tayo din ay nakakaranas ng pag-iinsulto ng iba, hindi tayo masyadong masaktan? Number one, my dear friends, when you are insulted, do not get offended. Wala kang magagawa pag ikaw ay iniinsulto ng iba. Kung hindi, huwag mong hahayaan na masaktan ang iyong damdamin. Tingnan niyo po si Jesus. Hindi niya man pinigilan ang pagsasalita ng ibang tao. Karapatan ng ibang tao ang mag-isip sila. Sabihin nila ang gusto nilang sabihin. Ginagamit nilang kanilang kalayaan doon. Pero meron ka ding kalayaan na gamitin mo na huwag kang magpapaapekto sa sinasabi ng ibang tao. Mga kapatid, the opinions of others should not define you. And we should not allow people's words to change us. Subukan niyo po ito. Pag nakita niyo yung araw, insultuhin niyo, murahin niyo, sabihin mo, ang init mo, ang pangit mo. Sabihin mo, dahil sa'yo nangingitim ako, sumpain ka. Pansinin niyo po ang araw. Hihina po ba yung kanyang liwanag? Pag nakita niyo po ang buwan, sabihan niyo po ng masama. Sabihin mo sa buwan, sa malayo ka lang maganda. Pero sa malapitan, ungka-uka ka. Puno ka ng mga hukay. Hindi ka naman talaga maganda. Sa iyo bang mga salita, magbabago ba ang itsura ng buwan? Di po ba hindi? Bakit ba tayo, pag sinasabihan tayo ng masama, nasasaktan ng ating damdamin? Kasi nagpapa-apekto ka. Amen? Remember this, my dear friends, that words are just air. At ang salita ng ibang tao, nagkakaroon ng epekto sa iyo pag binibigyan mo ng kahulugan. Pero pag walang kahulugan, ang salita ng iba, hindi ka masasaktan.
nasaktan. Bakit hindi nasaktan si Jesus sa sinasabi ng iba? Kasi alam niya, yung mga sinasabi nila, walang kahulugan. Kaya nga, tinuruan niya Sabi niya, paano ko magagawa yan? Nagpapaalis ako ng masamang espiritu sa kapangyarihan na masamang espiritu. Anong mangyayari kay Satanas sa kanyang kaharian kung maglalaban-laban sila? Mabubuwag ito. Alam niya, ang mga tao nagsasalita, hindi nag-iisip, ignorante ang mga tao. Mga kapatid, kung talagang pakikinggan mo ang salita ng ibang tao tungkol sa iyo, manliliit ka, masasaktan ka, maliligaw ka, masisira ang iyong tuwa. But allow God to define you. Listen to God because God's word always gives you strength and hope, while people's words will always limit you. Amen? When you are insulted, do not get offended. Their words are just words. Do not put any meaning to it. Second, when you are insulted, focus on your blessing instead of the insult. Napakaganda po ng sinasabi ng pangalawang pagbasa. Sinasabi ng ating katawan ay lumilipas. Pero ang nasa loob ng katawan na ito, ang kaluluwa ay nananatili. Ang buhay na ito ay mawawala din. Kaya naman mag-focus ka, bigyan mo ng pansin yung mga hindi mawawala at mananatili. Ang mga insulto ng ibang tao, pagkatapos ng ilang taon, kakalimutan mo na yan. Pero ang pagpapala ng Diyos, kung para sa iyo, hindi mawawala yan. Amen? May napakaganda pong kwento. Nung minsan merong isang lalaki, nakabili ng isang magandang lupain, punong-puno ng napakaraming puno ng mangga. At nagpatayo po siya ng kanyang rest house dito sa kanyang lupa. Pero yung kanyang kapitbahay, dahil maliit ang kanyang tahanan, dahil mahirap ang kanyang kapitbahay, inggit na inggit dito po sa kanyang kapitbahay na mayaman, dito sa lalaki na nakabili ng malawak na lupain. Ano pong ginawa nitong mainggitin na kapitbahay? Ginawa po niyang miserable ang buhay nitong lalaki. Ginawa niya ang lahat para masira yung kanyang tuwa. Bawat umaga, gabi, nagpapatugtog daw po ng malakas na musika para maistorbo yung pamamahinga nitong kanyang kapitbahay. Kung minsan daw po, magsusunog siya ng basura, pati din daw po mga plastic para yung uso, yung amoy ay makarating dito sa kanyang kapitbahay. Nung minsan daw po, nagising itong mayaman, napakaganda daw po ng kanyang pakiramdam. He was in a good mood. Pero paglabas po niya sa kanyang bakuran, nakita niya, tinambakan ng kanyang mainggiting kapitbahay ng maraming kalat, ng maraming basura. Alam niyo po kung anong ginawa nitong mayaman? Kumuha daw po siya ng timba. Dinala po niya doon sa kanyang kapitbahay na mainggitin, kumatok siya at narinig po nitong kanyang kapitbahay na naiinggit. Sabi niya, nagwagi ako. Yan, naapektuhan na siya sa aking ginagawa. Buti nga, binuksan daw po nitong lalaki yung kanyang bahay, nakita niya doon yung mayaman, dala-dala yung timba, pero may laman na napakaraming mangga. Binibigay niya dito sa kanyang kapitbahay. Nagtataka po, itong mainggiting kapitbahay, sabi niya, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo, bakit napakabait mo, binibigyan mo pa ako ng mangga? Alam niyo po kung anong sabi nitong mayaman? You cannot give what you do not have. Hindi ka makakapagbigay ng wala sa iyo. Nauunawaan ko bakit puro basura ang binibigay mo sa akin. Dahil yun lang ang pagmamay-ari mo. Pero ako, hindi kita mabibigyan ng basura. Kasi ang meron ako, mga mangga. Kaya yan ang aking binibigay sa iyo. Mga kapatid, suriin natin ang ating puso. Baka naman ikaw ay nangiinsulto, naninira sa iba dahil nakalimutan mo na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Hayaan mo yung mga ibang tao din na naninira sa iyo. Unawain mo sila kasi yan lang ang pwede nilang maibigay sa iyo. But be better than them. God has blessed you. Benendisyonan ka. Pinagpala ka. Yan ang iyong ibigay sa kanila. Bakit si Jesus nananatiling napakabait kahit na ginagawa ng ibang taong napakabigat ng kanyang buhay? Dahil alam niya,
siya'y nakakatanggap ng pagmamahal galing sa kanyang ama. Dahil meron siyang pagmamahal ang kanyang binibigay sa iba. Habang ang ibang tao, puro sama ng loob, kaya naman sama ng loob ang binibigay nila. Kaya magandang itanong, mga kapatid, ano ang nasa loob ko? Ano ang nasa puso ko? Tandaan natin, mga kapatid, meron at merong tao talagang palaging mambabato sa iyo. Bakit? Kasi mataas na ang lipad mo. Gusto ka nilang ibagsak. Pag meron nang-iinsulto sa'yo, wag mong ibababa ang level mo sa kanila. Pero para maiwasan mo na masaktan sa pananakit nila, anong kailangan mong gawin? Mas taasan mo pa ang lipad mo. At magiging mataas ang lipad natin kung tayo ay nakalapit sa Diyos. Kung ang Diyos ang iyong kasangga, sino pang makakapagpabagsak sa iyo? Wala na. Kaya nga, ito yung ating ipagdasal. Hingin natin sa Diyos ang kanyang tulong naway unang-una sa lahat. Tulungan tayong palakasin ang ating damdamin, huwag tayong masaktan sa ginagawa ng iba, magpasalamat tayo sa kanyang mga pagpapala at manatili tayong nakakapit sa Diyos. Tandaan natin ang sinasabi ng Panginoon na pag ikaw ay sinisiraan ng iba, matuwa ka at magalak dahil may naghihintay na pagpapala sa iyo. Naway, patibahin pa natin ang ating pananalig sa Diyos. Huwag kang mag-alala. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ako Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagkapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon na magmumulang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang mga kasapi ng espiritual na pamilya ni Jesus dito sa lupa, idulog natin sa Diyos ang mga kahilingang malapit sa ating puso. Puno ng pananalig sa mahabaging pagmamahal ng Diyos, manalangin tayo at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang pamilya ng mga naniniwala, nawa buong tapang niyang ipahayag at tupdin ang kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at sa lahat ng pinunong relihiyoso, nawa lagi nilang akayin lahat ang mananampalataya sa pagtupad ng kalooban ng Diyos sa kabila ng lahat ng tukso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga napasunod ng demonyong sawayin ng Diyos, nawa mapagtanto nila ang kamaliang nagawa, magsisi at magbago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan, lalong-lalo na sinasama din natin sa ating dasal at panalangin ang lahat ng mga nagpapadasal sa pamamagitan ng ating mga social media accounts sa Facebook at sa YouTube. Naway ang Panginoon ay maging mawain sa kanila at pagpalain, pagkalooban ang kanilang mga hinihiling kung ito naman talaga ay tunay na makakabuti sa kanila at makakapagbigay ng kapurihan at kalwalhatian sa Diyos. Ama naming nasa langit, salamat at ginawa mo kaming kasapi ng iyong pamilya sa lupa, mga kapatid ni Jesus na aming tagapagligtas. Panatilihin mo kaming tapat sa iyo. Inuuna ang pagdating ng iyong kaharian.
kung saan ka nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Bago po ang ating offertory at paghahanda ng mga hain, hayaan niyo pong magpasalamat ako muli sa napakarami sa inyong walang sawang sumusuporta sa ating pong parokya at sa ating mga apostolate. Habang nakabakasyon po ang mga bata, imbis na bigyan natin ng allowance ang ating mga scholar dahil hindi pa po sila pumapasok sa eskwela, ang mga eskwela po ang ating pong bibigyan ng suporta, financial support, ngayong pong nakabakasyon ang mga bata. At tayo din po ay magdodonate sa bagong simbahan na ginagawa po doon po sa bundok para sa ating mga kapatid na Aita. Mayroon po silang kasalukuyan na tinatayo na bagong simbahan. So sa inyo pong tulong, napakalaking biyaya po na may pagkakaloob natin sa mga eskwelahan at ganyan din po sa bagong simbahan bilang maging instrumento ng pagpapala sa mga kapatid nating nakatira sa kabundukan. So sa inyo pong lahat, once again, may the Lord bless you and keep you, and may the Lord give you your heart's desire. May God's blessing overflow and abound in your life. Thank you very much po. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay naming araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santong unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at binigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Nanamatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas, para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating tumadaan sa sakit at ang mga may karamdaman.
Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila sa tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang mapagpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawa nila ang kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat na ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumapawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kung may isang bagay na hindi tayo maiiwasan, ito ay ang mainsulto tayo ng ibang tao. Consciously or unconsciously, sinasadya o hindi sinasadya, tayo ay makakaranas ng lungkot dahil sa pananalita ng iba. Anong magandang gawin? Sundan natin ang ginawa ng ating Panginoon. First, do not get offended. Do not allow other people's words to define you. Allow God to define you. Ang salita ng ibang tao ay hangin lang. Huwag mong bibigyan ng kahulugan. Kung maghahanap ka ng kahulugan, hanapin mo sa salita ng Diyos. Mas gaganda ang iyong nararamdaman. But secondly, focus on God's blessing instead of the insults of other people. Pag merong naninira sa iyo, ito ay dahil sira ang kalooban nila. Pero kung ikaw ay puno ng pananalig at pasasalamat sa Diyos, yan sana ang iyong ipakita sa iba. Nakatanggap ka ng pagmamahal sa Diyos. Naway pagmamahal din ang ipakita mo at iparamdam sa iba. Just like Jesus focused on the blessing of the Father. But third and last, pag hinahatak ka, binababa ka ng iba, be more close to God. Mas iangat mo pa ang iyong isip sa Diyos. Kaya binababa ka nila dahil mataas na ang iyong lipad. Pag mataas ang iyong lipad, mas taasan mo pa. Hindi ka na matatamaan ng pambabato ng iyong mga kaaway o ng mga taong hindi gusto sa iyo. Mga kapatid, kaya naman magandang assignment po natin ngayong darating na linggo. Itong mga taong ito na nagbababa sa iyo, kahit lang sa iyong panalangin, send them a prayerful blessing. Compliment them to your thoughts through your prayers. Pansinin mo yung mabuti, maganda na ginagawa ng mga taong ito kahit na sinasaktan nila ang iyong kalooban. Malalabanan mo lang ang pag-insulto ng iba sa pamamagitan ng magandang pagsasalita. People may insult you, but do not fight fire with fire. Masusunog kayong dalawa. If people insult you, try to compliment them. Makikita mo, mag-iiba ang iyong karanasan, mag-iiba ang iyong
mararamdaman, mapupuno ka ng tuwa at ng kapayapaan. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At subay niyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin sa araw na ito ang kapistahan ni San Marcos, isa sa mga manunulat ng mabuting balita. Si San Marcos ay ginamit ng Diyos para ipahayag ang kanyang salita na nagsisilbing buhay natin at gabay. Tayo'y makakaranas ng mga nakakamangha, nakakabigla, na himala sa ating buhay. Kung kamuka ni San Marcos, tayo ay magpapahawak sa kamay ng Diyos. Sinong humahawak sa iyo? Kung ikaw ay nagpapahawak sa iyong mga problema, talagang malulugmok ka. Kung ikaw ay nagpapahawak sa iyong mga lungkot, talagang manghihina ka. Kung ikaw ay nagpapahawak sa tukso ng demonyo, talagang mapapabayaan ka. Mawawala ka, magwawala ka. Kaya naman sa misang ito, tayo muling magpatulong sa Diyos. Magpahawak sa kanyang divinong kamay para makaranas tayo ng umaapaw na milagro, pagpapala at bendisyon sa ating buhay. Sa mga pagkakataon na nakalimutan natin, nakapiling pala natin ang Diyos, sa mga pagkakataon na hindi tayo nakinig sa kanyang mabuting balita, hingin natin muli ang kanyang awa, ang kanyang pagpapatawad, para tayo'y muling maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinanggarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong dinangal si San Marcos na naging tagapagpahatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hinihiling namin kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa. Ayon sa nasusulat, kinamumuihan ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilaan niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalasahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang reyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian. Kasama ni Kristo, sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia. Mga hirang na paris ninyo, kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang satwit-twin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umawit silang nilika sa langit, ang iyong ginawa'y siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit, sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang tao sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Alleluia, 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 alleluia. Ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas.
Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapapatungan ng kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila ng Panginoong Hesus, ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang pinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na pinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung kayo po ay bibili ng basketball, magkano po kaya? Mga 500 pesos. Pero kung yung bolang yon ay hinawakan po at ginamit nilaro ni LeBron James, magkano na po kaya yung basketball? Aabot po sa $500 million. Magkano po kaya ang tennis racket? Mura lang po. Makakabili po kayo ng 1,000 pesos pang tennis. Pero kung yung tennis racket na yon, hinawakan po ni Serena Williams, yung pong champion sa tennis, sa tingin niyo po magkano aabot yung pong tennis racket na yon? Magkakaroon po ito ng halaga ng $94 million. Kung kayo po ay bibili ng billiard stick, magkano po kaya? Tinignan ko po online, 1,300 pesos. Pero pag ginamit po ito ng batikan na manlalaro, ang ating pride, si Efren Bata Reyes, alam niyo po kung magkano na yung billiard stick na yon? Aabot na po siya ng $600,000. Magkano po kaya ang boxing gloves? 2,500 pesos lang po. Pero pag sinuot na po ng pambansang kamao, ang ating ding pride, ang champion, si Manny Pacquiao, magkano na po kaya yung mga boxing gloves? Umaabot na po ng $500 million. Ano pong ibig sabihin? Tingnan niyo po mga kapatid. Yung mga gamit na yon, nung umpisa, ang mumura, walang halaga. Pero sa tamang kamay, naging napakahalaga. Mababasa niyo po sa Biblia. Tingnan niyo po sa banal na kasulatan. Isaiah chapter 64 verse 8, it says, "But now, O Lord, you are our Father. We are clay, and you are the potter. We are all the work of your hand." Ang putik, kung hindi hahawakan ng Diyos, putik lamang yan. Dumi, walang halaga, hindi pinapansin. Pero sa kamay ng Diyos, tingnan niyo kung anong nagawa niya sa putik. Naging kasangkapan ito ng milagro. Nagkaroon ito ng buhay. Naging napakahalaga nito. Naging muka ng kanyang pagpapala. Ganyan po ang ating buhay. Ang buhay ng tao, wala talagang halaga kung mag-isa. Pero sa kamay ng Diyos, nagiging napakahalaga niya. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang buhay na ito, hindi naman tungkol sa iyo. Ang buhay na ito ay tungkol sa Diyos. Na pag hinawakan ka niya, dyan pa lang yan magkakaroon ng buhay. Dyan pa lang yan ikilos. Dyan pa lang yan gaganda.
Kaya nga po, hindi ko alam kung napansin niya yon. Habang tayo'y lumalayo sa Diyos, doon nagiging mas malungkot ang ating buhay. Habang lumalayo tayo sa Diyos, doon nagkakagulo-gulo ang ating buhay. Habang lumalayo tayo sa Diyos, doon tayo naliligaw, nalilito, nawawala at nagwawala. Alam ng Diyos ang problema mo. Alam ng Diyos ang kahinaan mo. Alam ng Diyos ang pagkukulang mo. Pero ang sagot sa problema mo, nasa kamay mo, nasa kamay ng Diyos. Amen? Ang kahinaan mo, lalakas lang yan sa kamay ng Diyos. Amen? Ang pagkukulang mo, mapupuno sa kamay ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, kung wala ang Diyos, wala tayong kapangyarihan. Without God, we do not have any power, we do not have any life, we do not have any direction. Pero pag hinawakan ka na ng Diyos, diyan ka magkakaroon ng lakas. Diyan magkakaroon ng makabuluhang tadhana. Diyan magkakaroon ng makabuluhang direksyon ang iyong buhay. Yan po ang sinasabi ng ating ebanghelyo. Ang mga nananampalataya sa Diyos ay makakagawa ng himala. At ano ang ibig sabihin ng pananampalataya? Nung panahon ni Jesus, naiintindihan po nila ang salitang belief, trust. Pag sinabi mong naniniwala ka sa isang tao, buong buhay mo, nilalagay mo sa kanyang kamay. You are giving the entirety of your being to that person that you trust and you believe. Yun yung ibig sabihin ng pananampalataya. Pinapaubaya natin lahat-lahat sa Diyos. Tingnan niyo po ang mga kahindik-hindik, ang mga kababalaghan, ang mga milagro na pwedeng magawa ng isang taong naniniwala sa Diyos. Nakakapagpaalis siya ng masamang espiritu. Nakakapagpagaling siya ng may sakit. Nakakapagsalita siya ng ibang wika at hindi siya mapapahamak. Kaya nga, magandang palatandaan yan. Pag ikaw ay napupuno ng masamang espiritu sa iyong isip, sa iyong puso, anong ibig sabihin? Mahina ang iyong pananampalataya. Pag hindi ka nilulubayan ng sakit, ibig sabihin, mahina ang iyong pananampalataya. Pag nagkukulang ka ng katalinuhan, pag napakapangit at napakasama ng lumalabas sa iyong bibig, ibig sabihin, kulang ka sa paniniwala sa Diyos. Pag merong masama na nangyayari sa iyo at hindi umaalis, yung masamang karanasan na yan, ibig sabihin, kulang ka na sa pananalig sa Diyos. Kung ang mga unang Kristiyano nakagawa ng himala, posible din po sa atin kung maniniwala tayo sa Diyos. At anong ibig sabihin ng paniniwala? Huwag mo lang hawakan ang sarili mong buhay. Ipahawak mo sa Diyos. Allow God's hand to touch you, to guide you, to be with you. At makikita niyo po, makakagawa kayo ng himala at milagro. This life is not about us. This life is about a God who creates something beautiful with us. Pag ikaw ay nagsarili, makikita mo, hihirap ang buhay. Papangit ang buhay mo. Pero kung magpapahawak ka lang sa Diyos, napakaganda na mga bunga na lilitaw at mararanasan mo. Naalala ko po yung isang kaibigan ko. Nagkaroon po siya ng parang tumor, singlaki po ng bola sa kanyang ulo, sa kanyang utak. At iyak na po ng iyak yung kanyang asawa. Pero hindi po sila sumuko. Itong kanyang asawa, talagang dasal lang dasal, pinapadasal sa amin, mga kaibigan niyang pari. Pumunta po sa mga madre, sa mga kombento. Yun po yung kanyang intention. Pinapapanalangin yung pong successful operation nitong tumor sa utak ng kanyang asawa. Ang termino nga po ng kanyang asawa is to storm heaven with prayers. Mag-ingay sa kalangitan sa pamamagitan ng pagdarasal at pananalangin. Alam niyo po, parang napaka-imposible, no? Kasi singlaki po ng bola. Aba, nung pagkabukas po ng utak, nabigla yung mga doktor. Yung pong bolang yon ay hindi naman po pala deadly sa kanya. Pero kailangan pa rin alisin. Laking pasasalamat po ng kanyang asawa. See the miracle that we can experience by allowing God to hold us.
Kaya nga po, ano po sa tingin nyo yung pinaka makapangyarihang parte ng ating katawan? Maaari yung iba sasabihin nila yung isip, yung utak ng tao. Dahil yan, ginagamit niya sa pag-iisip. Pwede po. Maaari yung iba sasabihin nila makapangyarihan ang puso. Dahil pag wala ang puso, mamamatay ang tao. Pero alam niyo po kung ano yung pinakamakapangyarihan na parte ng ating katawan? Ito po mga kamay na ito. Bakit ang mga kamay? Hindi lang po dahil tayo makakapagtrabaho, hindi lang dahil madedepensahan mong sarili mo sa mga panganib, pero mapanganib ang dalawang kamay na ito pag pinagsama mo sila. Ibig sabihin, nagiging makapangyarihan sila pag ikaw ay nananalangin, pag ikaw ay nagdarasal. Amen? Sabi po nila, ang buhay ng tao ay parang lapis. Pero ang lapis, para makasulat yan, kailangan merong humawak. Amen? Dahil parang lapis ang buhay mo, dapat huwag kang mag-alala. Dahil kung man magkamali sa pagsusulat, meron naman pambura. Huwag tayong mag-alala. Dahil kung ang Diyos ang umahawak sa atin, parang lapis, hahayaan ba niya na makasulat, makaguhit, o makagawa tayo ng masama? Bakit nagiging walang kwenta, walang halaga ang buhay mo? Dahil ayaw mong ipahawak ito sa Diyos. Dahil malayo ka sa Kanya, nagsasarili ka. Isa itong panggising sa ating lahat. Na ang buhay na ito ay magiging mahalaga lang, maganda, mabuti at kapaki-pakinabang sa tamang kamay. Wala ng kamay na dapat humawak sa atin kung hindi ang kamay ng Diyos. Amen? Papahawak po ba kayo sa Diyos? Sa misang ito, minsan pa, ilapit natin ang ating sarili sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, naniniwala kami sa iyo. Pinapaubaya namin lahat sa iyo. Hawakan mo ang buhay na ito para kami ay mamangha sa mga milagro na pwede mong maipakita at magawa. Amen. Ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Jesus na Kristo. Hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lumihi sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos, sabihin sa Kanyang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista, nilapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aral na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at sa karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon aming pinagkapuri na si San Marcos ay iyong dinakila. Tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihahain upang ang mga pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap sa iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinataas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Tinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kailanman. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kami narito at tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan ng iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahaya na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at pagbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal sa pamamagitan ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng Sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakala. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin, at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa aming pananampalataya. Sa mabuting balita na pinangaral ni San Marcos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Minsan tayo po ay kinukutya ng ibang kapatid nating Kristiyano. Bakit daw ang hilig nating humahawak sa mga larawan, sa mga puon? Ito daw po ay idolatry. Hindi po natin sinasamba ang mga larawan. Pero para sa atin, malinaw na malinaw, ang mga larawan ay salamin o isang tanda ng hindi nakikitang realidad o grasya. Kaya pag tayo ay humahawak o humihipo sa mga banal na larawan, isang pagnanais ito
na gusto nating hawakan ang Diyos. Kaya po, kahit na anong sabihin nila, tayo naman na nakakaalam ng ating paniniwala at pananampalataya. Nobody can judge our faith. Amen? Humawak po kayo. Kung yan ay tanda ng inyong pananampalataya at naway sa inyong paghawak, ang inyong panalangin ay, Panginoon, hawakan niyo po ako. Huwag niyo po akong pabayaan. Dahil ang mabuting balita sa tamang kamay, sa kamay ng Diyos, nagiging napakahalaga natin at nagkakaroon ng milagro ang ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si Jesus ngayon nabuhay.